Okay, so video ka na, ipapaliwanag ko lang dito yung mga common na tanong tungkol dito. So, umpisahan natin dito sa first page or cover page. Dito, buburahin kung halimbawa proyekto, so burahin mo yung programa. Kung programa naman yan, burahin mo yung proyekto. Okay. Next, kailangan ninyong umisip ngayon nung pangalan ng programa. Well, karamihan naman sa inyo, may pangalan na talagang programa nila kasi nandun naman din sa guideline yon during the proposal. So, halimbawa, ito, wala, nirhyme ko lang kasi example lang naman to. And then, paano to? Okay? Ito, example lang to, pero gagawa kayo ng sarili ninyong PubMat para doon sa programa o proyekto na ginagawa ninyo. Okay? So, ito, syempre, hindi ako yung gumawa nito. Nag-exist lang kasi to eh. Okay? Example lang siya. So, kayo yung gagawa. Gawa kayo sa Canva. Tapos, hindi nyo na kailangan nito. Syempre, hindi na kailangan nitong caption. Cover page to eh. Ano lang to? For citation lang siya. Para lang doon sa original na gumawa or may kuha. Anyway, inihanda ni na. As you can see dito, pangalan ng miyembro, una pa rin yung first name pero alphabetical batay sa apelyido. Halimbawa, si Ana de la Cruz. Tapos kasama niya si let's say si Ben Amorsolo. Okay? Mali to. No? Dapat dito sa taas si Ben. Kasi nga, yung apelyido ni Ben nagsisimula sa letter A. Kuha. So, be consistent. Kung nandyan yung middle initial, dapat nandun yung middle initial ng lahat. Kung wala, okay lang din yon. Basta be consistent. Hindi pwede yung iba, may middle initial, yung iba wala. Tapos ito, syempre, yan, grade 11, tapos yung section ninyo. Yan, ito, hindi napapalitan itong mga to. Ito, araw, petsa at araw ng pagsumite, yung araw na magsasubmit kayo. Well, yung deadline, syempre, deadline kayo nagsasubmit. No? Ano ba? Ito, papalit, itong mga ito, buburahin to, no? Yung mga paalala. Susunod, ito din, buburahin itong mga box na to, itong mga nakakulay blue na yan. Mga paalala yan. Mga paliwanag lang yan kung paano gawin yung part na yon. So ito, syempre, gagalaw to. Itong title page, table of contents, no? Yan. So, kung nasa page to yan, syempre, i-move ninyo, etc. Aayusin. Then, dito tayo sa introduction at rational. So, mga ebidensya ilalagay dito. Ito din, buburahin din to. Okay. Pati ito. Yan. So, dito na kayo maglalagay ng mga citations ninyo. Hindi ito yung tipo na may ma-cite lang kayo. Okay, yung mga pagsasite natin, kumbaga RRL, ginagawa yan, thematic yung pagkakaayos nila. Ano ibig sabihin ng thematic? Ibig sabihin, halimbawa, yung project mo ay tungkol sa traffic. So, hahanap ka ngayon ng mga sources na nagsasabi na yung traffic ay nakakasama sa ekonomiya. So, magkakasama dapat sila sa iisang paragraph. Okay? Tapos, may mga sources ka naman na nagsasabi na yung traffic pwedeng nagkukos siya ng stress sa mga motorista. Sila naman yung magkakasama nun sa paragraph. Okay, hindi pwedeng sabog-sabog. Halimbawa, yung first sentence mo, ang sinasite niya, nakakasama yun sa mental health ng driver. Tapos yung susunod naman, nawawala yung kita. Tapos yung susunod, tungkol na naman sa mental health ng driver, etc. So, dapat magkakaugnay sila. At dapat din, sunod-sunod. Pwedeng ascending or descending yung date. Okay, pwedeng yung pinakaluma yung unahin mong sabihin o yung pinakabago yung una mong banggitin. Again, dapat thematically arranged yung mga sources ninyo. Hindi naman kailangan marami yan as long as ma-justify lang ninyo na nag-e-exist talaga yung problem. Hindi ako pwedeng magbigay na halimbawa minimum na 20, 10. Actually, yung 20, ano na yun, sobrang dami na nun. Kahit yung 10 nga lang, sa totoo lang, ang dami na nun. Pero, depende kasi yan doon sa makukuha ninyong sources. Okay? Susunod, pagdating dito sa mga larawan, marami nagtatanong, kailangan ba dito eksakto ka maglalagay ng larawan? Hindi. Okay? Example lang to. So, halimbawa, gusto mo maglagay, halimbawa, ito, after nito paragraph na to, gusto mo maglagay ng larawan dyan, pwede. Gawin mong gusto mo.
Okay? Pwede kang maglagay ng larawan dyan. Halimbawa, ito, lalagay ko siya dyan. Okay? Pwede yan. Hindi naman tayo maano sa format. Kayong bahala kung saan ninyo ilalagay yung larawan o kung ilang larawan yung ilalagay ninyo. Basta importante, may larawan dyan, syempre. Ano-ano yung mga larawan na kailangan natin? Pwedeng dun sa mga past projects sa ibang lugar. Pwedeng lalo na yung nag-e-exist na problem. Halimbawa, sira yung daan o yung kalsada. Syempre, kailangan may picture ka na sira talaga yung kalsada. Halimbawa, sabi mo, nagkakos ng traffic yung sirang kalsada. Kailangan may picture ka rin na talaga nagkakos siya ng traffic. Okay? Tapos, kailangan mo rin nito, kailangan mo ng caption para doon sa picture. Ano ba yung picture na yan? Hindi pwedeng basta mo lang ilalagay dyan yung picture. Okay? So, ito siya. Halimbawa, ito. Pangalawang larawan, etc. Alam ko, una to eh. Ito yung una ko. Okay? Ganun lang siya. Pero doon sa una, cover page, again, kahit wala na to, kahit lagyan nyo na lang ng credits, kayo bahala, no? Larawan mula kay ganito, ganyan. Okay? Bigyan mo lang ng credit yung kaklase mo na gumawa o tumulong. At susunod, mga beneficiaryo. Ganito lang siya. Sektor. Okay? At paano sila makikinabang? Ayan, may mga picture din dito. So, halimbawa lang to. Ito kasi, nag-exist na to. Nangyari na to. So, may nailagay akong picture. Pwede rin, halimbawa, hindi pa nag-exist. Siyempre, proposal pa nga lang. So, pwedeng maghanap ka ng picture mula sa ibang mga lugar. Halimbawa, sira yung daan sa San Isidro. No? Tapos, kukuha ka ng picture. Ito yung dating sirang daan sa may Marikina. Tapos ito na yung nangyari after gawin yung daan doon sa Marikina. Kumbaga nagbibigay ka lang ng example na mas naging okay yung daloy ng trapiko dahil doon sa pagkakagawa nga nung daan. Okay? Siyempre wala ka namang makikita. O ulitin ko, wala kang makikita picture na ganito about doon sa project mo kasi nga proposal pa rin yung project mo, hindi mo pa yun ginawa. Okay? So yung ilalagay mong picture diyan, pwede ay yung mga nag-exist na o yung mga ginawa na sa ibang lugar. Okay. Tapos dito, ito yung medyo madugo. No? Ito kailangan kasi talaga dito, detalyado. Kasi ito yung pinakakaluluwa ng inyong proyekto. Okay? So, syempre, tatanggalin din to ha, kaya yan nakaganyan. So, ano gagawin dito? Ito, nahahati ito sa tatlong phase. Una, yung before. Syempre, yun yung planning. Okay? Pagpaplano yan. Step by step dapat yan malinaw. Ano ang gagawin? Sino ang kikilos? At ano ang gagawin nila? Okay. Susunod, during. Yan. Halimbawa, dun sa daan. O, bago gawin yung daan, ano munang gagawin? Okay? Siyempre, ito, dito kayo actually. Full na nag-UFO. Ayan, dito na kayo. Okay? Actually, nandito na kayo eh. Dito sa part na to eh. Yan. Diba? Ito, nandito na kayo. Tapos, papunta pa lang kayo dito sa 4. No? Tapos dito sa during naman, no? So halimbawa, pag ginagawa na yung daan, marami kasing mga bagay na dapat gawin diyan. Halimbawa, rerouting. For example, yung mga dumadaan dito, so syempre pag ginawa yung daan, masasara yan. So saan sila pwedeng dumaan? Something like that. So dapat may plano ka doon. Halimbawa, bawal ang parking. So during the implementation, anong gagawin? Saan magpa-park yung mga tao? Mga ganon. Okay, again, sinabi ko na to noon, hindi pwede kasi na, although hindi mo naman kasalanan, pero hindi pwede kasi na basta mo na lang ipagbawal. Diba? Kailangan may options ka rin na ibigay dun sa tao. Then, after, ito yung mga long term na o kapag tapos na. Okay? Usually, ito yung for maintenance or para sa pagpapatuloy ng project sa mga susunod pang panahon. Halimbawa, itong tuli, pwede siyang after nito, pwedeng kumalap ka ng feedback. Siyempre, feedback naman palagi. Then, ano pa yung pwedeng i-improve? So, next year, pag gagawin siya ulit, mas maganda na. Ganon din doon sa ginagawang daan. Siyempre, parang paano i-maintain yung daan? Ano yung mga dapat gawin? Same doon sa parking. Okay? Paano ma-maintain na wala nang nagpa-park kapag ganitong oras? Mga ganon. So, kailangan lang mag-isip kayo ano pa yung gagawin after mangyari no? Kasi hindi naman natatapos doon sa implementation lang or dito lang yung project. Kailangan meron siyang long-term na plano.
Okay. Next, inaasahang resulta. Well, ito, madali lang to, no? Nabanggit nyo na rin tong mga to. Kumbaga dito, ang hinihingi lang, mas specific lang. Okay? Ano yung magiging resulta? Lahat ng maisip ninyong pwedeng maging positibong resulta, ilagay nyo dito. Okay? So, kung may mga negative mga resulta, ilagay nyo pa rin nun sa likod. And, pwede kayong magdagdag ng another table. Ano yung pwedeng gawin to address those issues? Okay? Halimbawa, kapag ginawa yung actually parang wala naman no? Kaya ang mga ginawa kasi wala siya negative. Okay? Masasagot naman na siya dito dito sa after. Yeah, never mind. Next, tinama din wala, hindi ko na ikakat yun. Sasend ko na to. Anyway, profile na mag-aaral naman. Ayan. So, dito ang gagawin ninyo, no? Dito yung larawan, 2x2 picture muna dito. Okay? So, lagay ka ng picture nila dyan. 2x2 ha. Okay, pwede na yung 1x1. Basta magkasya siya dito, yung square type. Hindi pwede yung, ano yan? 2x1 o kung ano man. Okay? Next, pangalan. Buong pangalan nung miyembro. Ito, sunod-sunod pa rin siya. Depende doon sa apelyido. Pero first name pa rin yung mauuna. Okay? Huwag ninyong gawin ito na literal. Inuna ko lang talaga yung leader. Pero hindi naman ibig sabihin, kailangan unahin palagi si leader dito sa listahan. Okay? Tapos, ito lang ba yung mga role? Siyempre, hindi. Okay? Meron nga iba dito, inano ko lang asan ito, taga-panayam. No? In advance ko lang to, pero actually, kailangan pag-usapan din ninyo, sino talaga yung mag-i-interview? Sino yung makikita dun sa video in the future pag ginawa nyo na yung video? Sino yung magiging taga-panayam, taga-hawak ng mic, mag-e-edit ng video, etc. Lahat ng parte ng magiging kagrupo ninyo, lahat ng ginawa na niya at gagawin niya pa lang, ilagay nyo na dito. Okay? Halimbawa, ito actually hindi siya specific, no? Kailangan maging specific kayo dito. Halimbawa, si Pedro, si Juancho na lang. Okay. So, si Juancho, siya yung nagsulat ng introduction. Ano pang inambag niya? Nag-edit ng video. Tumulong sa paglikha ng PubMat. Okay? Mga ganun. Tapos, itong isa na to, halimbawa, siya naman ay ano ba tawag dito? Siya yung nag-print, etc. Basta, bahala na kayo dyan. Kung ano man yung naitulong niya, ha? Ilagay nyo na lahat dyan. Maliban na lang doon sa nagpakain siya ng pansit canton, mga ganun. Okay? Lahat ng mga naging gampanin nila, ilagay nyo dito. Para pag wala, edi wala kayo ilalagay dyan. Diba? Pero, bago umabot yung panahon na tapos na lahat at wala siyang ginawa, alam nyo, hindi ko tatanggapin yung rason ninyo na wala siyang ginawa Okay? Kasi, habang ongoing yan, dapat mag-report na kayo sa akin kung sino yung mga members ninyo na walang ginagawa para ma-actionan agad. Kasi mahirap naman na tapos na yung lahat, tapos dun yung sasabihin sa akin, Sir, si hindi siya tumulong, wala siyang inambag dyan. Ano gagawin ko? 'Di ba? Alangan namang pagawan ko siya ng sarili niya, kumbaga, sa pupulutin yung grade niya. Okay? So, kailangan habang ongoing pa, kung nakikita niyo wala talaga siyang ginagawa, hindi nagsisin sa GC, pero active naman, sabihan niyo na ako agad para masabihan ko rin. Or, mas maganda, kung kaya niyo, kayo mismo magsabi. Pero kung ayaw niya talaga, sabihin niyo sa akin agad. Hindi pwede yung sasabihin niyo sa akin, bukas na yung pasahan. Okay? So, ang hirap kasi noon. Lalo na kailangan ko rin naman magpasa ng grade. Okay? Next, dito sa footer pala, ayan, panukalang proyekto o programa, palitan nyo to ha. Tapos, pangalan ng proyekto, kung ano mo yung pangalan ng proyekto ninyo. Okay? Yun yung ilalagay nyo dito. Again, huwag nyo nang i-edit kung ano-ano man itong document. Kasi maayos na to, naka-format na to. Magta-type ka na lang. Okay? Sir, paano kung nag-chat GPT ako tapos ipipaste ko dyan? O, bahala ka dyan. Diba?
mahahalata ka niyan. Pero actually, meron naman way para ma-paste mo siya dito nang hindi gumagalaw yung format. Pero syempre, hindi ko sasabihin para mahuli kita pag nag-chat GPT ka. Okay? Again, walang masama kung mag-chat GPT kayo as long as ginagamit nyo siya responsibly. Okay? Para maghanap ng RRL, okay lang yan. Okay? Para kumuha ng idea, okay lang yan. Pero yung tipong siya na yung magsusulat para sa inyo, yun yung hindi okay. No? Even itong mga to, syempre kailangan mo rin siya dyan. Naiintindihan ko naman, syempre, mga students kayo, hindi naman kayo mga engineer o mga ano pa, limited yung ating yung knowledge niyo tungkol dito sa mga ganito. So, pwede kayo mag-search, magpatulong kay ChatGPT. Okay? Ano-ano yung mga pwedeng gawin dito sa project na to, before, during, and after. Pero, wag naman sana na siya yung susulat lahat. Okay? Tapos, next, mga sanggunian naman. So, ito naka APA 7 ito. Okay. Sir, paano yan? Di mo naman tinuro yan eh. Lahat kailangan ituro ko pa. Hindi, pero ganito na lang gawin natin. I-compile ninyo yung lahat ng mga link ng, ano tawag dito? Ng mga sources ninyo. Tapos, minsanan kay ChatGPT, sa kanya nyo na i-format. Okay? Kung di nyo talaga kaya. No? Pero mas maganda, syempre, kung kayo magpo-format niyan. Kasi mas natututo kayo pag ganun eh. Okay? Hindi ko kayo tinuturuan mandaya dito. Nagiging realistic lang ako. Okay? Ayoko naman balikan nyo ako na hindi ko naman tinuro to, ba't ko pinapagawa. Okay? Kasi hindi naman lahat ng papagawa ko kailangan tinuro ko muna. No? May mga tinatawag tayong foundational na ano. Anyway. So, ayan. Ito rin, yung tandaan. Aanuhin na to. Ano tawag doon? Buburahin na yan. Okay. Anyway, itong paper nyo naman, actually to be updated pa naman to soon pagka natapos na yung video. Pero konting-konti na lang yun. Okay. Most of the information na ilalagay dito for documentation lang naman. Yeah, pero yung video yung importante. So, 4th quarter yung video ha. Okay. May mga lumalabas kasi na haka-haka ngayon. No? Hindi ko na kung sino yung source doon. Kailangan daw nilang mag-interview. Hindi ninyo kailangan mag-interview, utang na loob. No? Kasi yung interview, sa video yung gagawin. Ang ibig kong sabihin doon sa una, halimbawa ganito. Hindi ba dito sa rational, yan, kailangan ninyong patunayan o pangatwiranan na kailangan talaga nung project ninyo kasi may nag-e-exist na problem. Okay? Ngayon, ano yung pwede natin gawin para mapatunayan na may nag-e-exist na problem? Siyempre, kailangan mo ng evidence. Ano yung evidence mo? Usually, yan ay documentation, like magtitik ka ng picture. Okay? O kaya naman yung mga post sa Facebook, yung reklamo ng mga tao. Ang tanong kasi, paano kung hindi nag-e-exist yung dalawang yon? So, ang pwede mong gawin, mag-conduct ka ng, initial interviews lang dun sa mga tao. Diba? Pero I doubt kung kakailanganin niyo talaga yon kasi karaniwan dun sa mga issue na pinresent ninyo, talagang pwede mo namang picturean. Maruming sapa, hindi kinokolektang basura, traffic, sirang daan, paradong kanal, kung ano-ano pa. Pwede namang picturean yung mga bagay na yan eh. Okay? O halimbawa naman, yung isa, yung kailangan niya ng datos. Marami yung mga teenager na nagbubuntis. May datos naman doon, may mga research naman doon. Pwede na siya dito sa citation. Okay? Meron ka pa rin ilalagay sa rational ninyo. Uulitin ko, hindi ninyo kailangan mag-conduct ng interview unless wala ka talagang makuha na ebidensya. Okay? So, yun lang. Hindi ko ang haba na nitong video. Sana mag-send siya. Bye.